Good. Ay, isang po ba rin? Pani. In Spanish. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días. ¿Cómo estás o cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? May mga Spanish pala dito, Day. So, ayan na, Day. Tapos na kaming nag-breakfast. Tapos na kaming nag-breakfast, mga antikels. Basan lang sa anak ko ng mga baso dili kita. Asa ka itong? Mamaya aalis kami. Pupunta kaming tawag nito Si Dudong gusto niyang pumunta sa titignan niya yung waterfalls daw. So, sige daw. Explore tayo. Ito yung pinakitan ko kagabi. So, ano ba yung tumitingin? Ay, motorbike. Basan ko lang ito bago tayo alis. Nag-ano ako kanina na croissant, croissant at saka iced coffee. Mura kuming bagting akong ulo doy. So yun lang yung inom ko kanina at kinain. And then hindi ko naubos yung tawag nito, cappuccino. So, hindi ko naubos kanina yung coffee, mga antike. Grabe yun ka. Isog. Ay, nako. Sabi ko nga sa sarili ko, ayaw ko nang uminom ng coffee. Di na dyan ko uminom, pero minsan kasi mga antikels na parang maghahanap yung bibig ko ng tawag nito day, kining pampagising ba? So, wala tayong mabuhat, kundi inom din taday. Ayan na. Tapos na tayo. And then mag-get ready lang ako para sa ating alis mamaya. You're so relaxed. I'm on holiday from the holiday. My love, there's many people asking me why we did not go home, why we stay longer in Bali. Mga antikels, I have a work. Do you agree? Mm-hmm. I'm working. She's a workaholic. That's why we did not go home yet. Because my husband is already retired. So now I'm the one who work. Mm-hmm. Yeah, really. Yes, ito ang antikelsoy. So when do you retire? Oh, that's gonna be long. How old did you retire? 57? Dugay maganda. I don't know when I'm gonna retire. Pero at least, 'di ba, may mga experience kang natutunan sa buhay mo. Enjoy working while enjoying. Tama ba, my love? Am I correct? Not quite. Work and enjoy. Ano sa to? Like you do ba as a photographer? Hobby work. Hobby work? A hobby work. Yes, mga auntie. Hello everybody! Ayan, nandito ako ngayon sa labas mga auntie. Dito ako sa kanilang sun chair. Mga hindi ko, ngayon ko lang ito nakita. Nag-ano pala si Dudong, pag alis niya kanina, natulog kasi ako ba? Grabe yung tulog ko. Hindi ko alam, nag-iwan pala siya ng pera. Akala niya siguro wala na ko'y kwarta dahil. Nagbilin siya kwarta dito. Hello, uy, dyan. Hindi niya na ako ginising, nilock niya lang yung ano.
200,000. Sorry. Nilock na lang niya yung pintuan dyan kanina. Kasi pag alis niya, natulog ako. And then, nag-message ako sa kanya, asan ka? Akala ko nandun siya sa coffee shop. Nandun pala siya sa center of town talaga. Mag-ano daw siya? Sabi niya, nag-message siya, kakain daw siya ng baguette. Pero nag-walking lang daw siya. Wala daw siya nag-motorbike. Kaya iniwan niya yung helmet. Nag-wonder ako, asan siya pumunta sa town tapos hindi nagdala ng helmet? Ay. So ngayon, ako naglain mangod akong tiyan mga Auntie Kels. Parang may nakain akong something na hindi ako makapag-CR. So, hindi naman ako nagpabalik-balik sa CR. Hindi nga lang ako nagsi-CR. So, parang hindi siya normal na hindi ka makalabas ng mga dumi. So, kakain ako ng biskwit mamaya and then meron tayong pang-init tubig dyan. So, mag-init tayo ng tubig mamaya natin. So, yun yung update ko ngayon sa inyo today, mga Zay. Super lazy day. Super relaxing day. Nanonood lang ako ng mga balita. Grabe ng mga balita karon. Ay, daghan na magka-vlogger na kita nanday. Vlogger na lahat. Tapos, may nag-away-away pa. Si Tatay Digong, tuan na sa Netherlands. But anyway, hopefully magiging safety tayong lahat, no? Unahin natin yung mga sarili natin dahil alam nyo, minsan masasabi ko ngayong panahon ngayon, no? Kanya-kanya na talaga ang mga tao, day. Kanya-kanya na ng diskarte, kanya-kanya ng pamumuhay kasi wala kahit anong gagawin natin. Mga taong pinagtitiwalaan natin, alam nyo yung i-expect natin. Wala, hindi talaga tayo dapat maniniwala sa mga, wag nating yung buhay natin, yung sarili natin ba, kumbaga, wag natin defende. Wag tayong makadepende sa ibang tao or sa mga laki-lakihan pa sa atin. Kasi alam nyo, parang nare-realize ko talaga ngayon, ang buhay natin, day, kailangan talaga nating magsumikap. Dahil pagkatapos niyan, wala na. Iwan ka na sa ere. I mean, hindi man lang, meron man talagang mga ganyan mga tao, no? Either makapamilya, kapatid, kaibigan, relatives, kapitbahay. Sabi na natin yung mga gobyerno. Government. Meron talagang mga ganyang palisiya na akala natin na mag-stay sila sa iyo forever. Pero hindi, dahil kasi ang buhay natin, yan yung sinasabi nga kung tama ba ako, no? May kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong pinagpaunlad sa ating sarili. So, dapat talaga kikilos tayo, mga Auntie Kels. Alam niyo, minsan na ano ka talaga, no, na kaya no wonder sa ibang bansa, mga Auntie Kels, like example, lalo na hindi ako magko-compare sa ibang bansa na mga ibang lugar na hindi ko na-experience, ha. Like example, sa Denmark, sa lugar ng aking asawa, doon ko talaga makikita sa kanila, day, na grabe, kanya-kanya talaga sila, day. Alam niyo, kung may okasyon, dyan lang sila kanang magtapok-tapok, magchika-chika sa mga mild lang ang mga kuan. Pero nga kanang kagaya sa atin sa Pilipinas na kung sino yung naghihirap, tutulungan mo talaga, hanggat umangat, and then hanggat kalimutan ka na din. Parang ganun ba, no? Sa kanila, dahil doon ko talaga nakita na grabe. Hindi man sila sa walay pakialam, no? Mag-care man din sila na hopefully everything is okay, yung financial problem mo or any problem sa yung buhay, ganyan. Lalo na yung mga kapamilya, kapatid, kaparintihan, ganyan.
hindi man sila magkanang kuan, pero ano talaga sila day kanang kumbaga stand their own poverty. Unsa na? Stand their own problem jud sila. Parang ganun. Parang like example kami ni Mr. sa Denmark, pag may mga problema kami, sinishare namin yan ni Mama. Pag magtatanong yung mga kapatid niya, relatives or anything, sinishare namin, pero nga in the name of kanang kuan nga tabangan jud ka, i-help out jud ka, ikuan dili day, hindi sila ganun. Hindi sila ganun kagaya sa ating Filipino style nga. Sige, tabangan nato na para mo kuan ani ganito ganyan. Wala sila yung mga ingon day. Hindi man siguro sa kanang wala sila yung mga puso, pero siguro ganyan yung way nila para maningkamot jud ka. Mubarog sa imuhang kaugalingong mga tiil. Babarog ka talaga sa mga sarili mong mga paa. Parang ganun ba? Alam nyo, first time kong doon sa Denmark, no? Yung nasabi ko talaga dahil sa sarili ko, grabe naman yung ingunaan niya ang ilahang style sa ilahang kuan. Uy, kanang murag mauwaw mong punta. Parang ikaw yung mahihiya dahil na lalapit sa kanila na magsasabi sa mga problema pag hindi sila magtatanong. Parang ganun. Hindi sila ano dahil kanang pag magtatanong lang doon pag-uusapan, pero nga hindi magtatanong dahil wala jud, walang makaalam sa yung mga problema. Ganun sila ka-private sa kanilang buhay. So, hindi kagaya dyan sa atin sa Pinas dahil Ginoo tabangi. Pati kapitbahay mo, alam na yung problema mo. Doon sa kanila dahil kapitbahay nila dahil hindi talaga alam kung ano yung mga problema, mga pinag-aawayan nyo dyan sa loob ng bahay. Hindi sila ganyan anong tawag ito, marites, no? Pero kita no, buong world, buong Pilipinas alam na ang problema natin. Dahil either nakalandakan na sa social media or either nakalandakan na sa iyo kapamilya. Wajud ta mga Pilipino, mo nagiingon, yan na yung sinasabi natin dahil na it's more fun in the Philippines, gyud. Pero minsan yung mga foreigner na mga nakikilala ko dahil hindi nila gusto yung mga ganyang kasi wala nang privacy. Pero manigingon nga kung asa ka makakaya, hala doon ka. Doon ka dahil. Kasi kanya-kanya talaga ng style, no? Pero ako parang mas gusto ko yung style sa ibang bansa. Pero may mga style din sila na hindi ko nagustuhan na parang siguro kung nandyan lang yung mga kapamilya ko sa ibang bansa, din okay siya kasi may karamay ka talaga. Pero kung ikaw lang talaga standing your own feet, din mahirap siya dahil pag wala kay karamay. Pero siguro pag sobra na pud, no, mga nang tibuok barangay na pud ang sobra na pud siya dahil ingon anak kakuan. Pero sa kanila kasi mga auntie may mga healthcare, may mga malalapitan ka agad na mag-help out sa iyo, kaya siguro hindi masyadong big deal sa kanila yung mga ganyan. Mga Jai, wag nating anuhin ha, baka sasabihin nyo na nagpapiling ako dito, nagpapiling smart. So depende na yan. Pero alam ko itong mga sinasabi ko sa inyo, may mga makaka-relate nito lalo na sa mga Filipina na nasa abroad, mga Filipina na resident sa ibang bansa, na alam nila yung mga sistema, yung mga patakaran, yung mga ganito ganyan sa kanilang mga paligid dun sa abroad. So makarelate sila dahil, pero siguro kayong yung mga tao na parang namumuhay sa atin dyan sa Pilipinas na wala pa kayong na-experience sa ibang bansa, parang hindi kayo makarelate nitong mga ganitong words. Kasi yun nga, para masasabi ko sa inyo na hindi talaga pareha dahil different is ang laki ng pinagkakaiba. Kaya nga no, minsan nasasabi ko na kaya pala yung mga ibang tao na nag-abroad, mamimiss talaga nila ang abroad dahil kahit umuwi na sila ng Pilipinas, may magandang buhay na sila sa Pilipinas, pero gusto pa din nilang bumalik sa abroad kasi may something talaga sa abroad na masasabi mo talagang magkakaroon ka ng peace. It depends lang siguro sa sitwasyon mo mga auntie. May iba kasi parang nai-stress na sa abroad kasi ganito ganyan. So depende din yan sa sitwasyon namin. Hindi ko naman ito nila lahat, pero yun lang yung
na-experience ko mga Auntie Kels. Yun lang yung na-experience ko na masasabi ko talagang arat nasa abroad. Tsari. Mag-abroad na taday, oy. Nagano ako ngayon mga Auntie kasi yung kapatid ko na bunso ko may passport na siya. Gusto ko kunan yung Gusto ko sila lahat kukunan ko ng passport day. Kaya in case og tagpiso na lang ang pamasahe, di na sila maka-flight. O ba? Paano na yan kung ang pamasahe mura and then wala kay passport? Bilin gyapon ka day. Tumuna kayo day mga Auntie Kels, kumuha na kayo ng passport. Baka darating ang panahon na na. Tagpiso na lang ang pamasahe sa eroplano. Unsa una na nato ni pagkalarga, di ta kalayas des Pilipinas kay wa man tay passport. Wait mga Auntie Kels. Paano lang to ha? Planning pa just for fun lang to. Dugay man magkape na lang siguro ko ron, no? Unsa ba ka? Gusto ko magkaon og chocolate pero later na lang Ikaw chocolate hindi ako ngipon mga Danish viewers, sorry you kayo zay kay. You have Danish viewer? No. Yeah, I have a Danish viewers. Filipina that who can understand a Danish. The Filipina that who speak Danish. Sa Misia. Sige, kuanday. Shout out sa mga Filipina dyan na where? Why you need helmet? Patsa. Diba? Paglabas namin dito, restaurant na agad. Maganda yung weather. Nakaterno pa din kami, ha? Yung hindi pa namin. Siyempre, pa-virgin na natin. Luna Cafe. You check if they have croissant. Check natin kung may croissant ba sila. They have croissant, no? Good morning. Do you have croissant? The crossing, yes. Bring a bit over there for the Morning. Fine. In the sunshine now. This one the from yesterday. The first one. For breakfast. Cappuccino? How about for your drink? Yeah, okay, hot cappuccino also. So hot cappuccino with cream. I don't want to sit. Did you? So, let's take plain croissant. Yeah, both. So, thank you. Lay down Buddha. Hello, my love. Can I take a video for you? This is my couple goals. Our couple husband.
Hello, my love. What are you doing? Still here. Good morning. How are you today? Happy hour. May mga pa-happy hour sila dito, day. Ano yung happy hour nila? Buy one, you can get take two. So, ayan na yung order namin mga day. Ang order namin, pariha raming dodong day croissant, tapos coffee. So, busog na kami nito. Ayan na. The plain croissant. Thank you. Moon coffee. Thank you. Thank you Astronauts very on the moon much. never get this. You need something else, ma'am? No, I'm fine for This now. will be served with the infused water inside the lemon and mint. Yeah. Put that on this. Okay, thank you very Enjoy. much. Welcome. Mela, can you pull my chair? I'm too far away to my husband. That time. That's not the problem. The problem is the wide angle on the camera. Yeah, it's not. All you have to do is turn the camera a little bit better. Yeah, that's fine. So, what important do you want to say now to your grand audience? Guys, if nag-wonder kayo, this is only our very breakfast croissant because we are too full since last night. There's so much good food here that we eat too much and we get fat. I get fat. She does. So no, tinidor naman ni ko. So we can't order too much all the time. Oo, kasi pag mag-breakfast pa kami, day, puno na yung ano namin, tiyan. Tapos hindi namin maubos. Fresh, no? The Balinese are artists. They make an art out of everything. Also the food. That means it also tastes better. And you eat too much of it. Let's go back to the room. Hindi pa masyadong traffic ngayon kasi ang aga pa. Pero mamaya nito, day, wa na sugod na ang kuan. Traffic. Si ate, naglagay na siya ng bless in the morning. Yeah. Casa Luna. Where you wanna go? The forest down below, Yeah, but we need a motorbike. before the bridge on the right side. There's a nice, we went there only one time. Yeah, but we need a motorbike. Huh? No exercise. You go down there, oh? Go down there. To the bridge. Okay, I go and get a bike. Yeah, okay, I wait you here.